Isang pulang laser dot ang sumasayaw sa simento habang hinintay ng isang itim na sasakyan ang dalawang kabataan sa parke. Makakatakas ba sila sa haplos ng gabi? Ang isang photoshoot sa hotel room ay naging nakakatakot nang ipinakita ng talent scout ang kanyang tunay na intensyon. Maililigtas ba siya ng kanyang pinsan mula sa bitag isang 12 taong gulang ang pumasok sa isang ice cream truck naakit sa libreng treats? Ngunit naharap sa bitag ng isang predador, paano siya nakaligtas? Kumusta sa lahat? Ngayong gabi ay sisirain natin ang mga kwento na kumakapit sa gilid ng aking alaala tulad ng mga anino sa gitna ng bagyo. Isipin mo ito, isang kumikislap na ilaw sa kalye na naghahagis ng mga hindi pantay na liwanag sa isang walang laman na parke. Ang hangin ay puno ng hindi mapakaling katahimikan na sumisigaw ng panganib bago mo pa ito makita. Ito ang mga tunay na sandali mula sa aking buhay. Hilaw at walang filter, kung saan ang panganib ay masyadong lumapit at ang instinct ang tanging proteksyon ko. Maaring hindi mo ito makaligtas. Kaya bago ka maging masyadong komportable, maglaan ng sandali para i-like ang video at mag-subscribe. Pero kung tunay mong gusto ang ginagawa ko rito, mag-iwan ng komento ng iyong lungsod at oras doon. Curious ako kung sino ang nakikinig sa dilim. Ngayon, patayin ang mga ilaw, buksan ang bentilador para sa banayad na puting ingay, at simulan natin ang ating paglalakbay ngayong gabi. Nangyari ito, ilang taon na ang nakalipas sa isang pangunahing lungsod sa Canada. Isa sa mga lugar kung saan buhay ang nightlife, pero may mga hinintay sa dilim. Ayaw ko sanang pangalanan ito. Kaligtasan muna. Alam mo na, kami ng aking ex-boyfriend ay galing sa bahay ng aking lola. Busog sa kanyang sikat na maple glazed meatloaf. Sakay ng Uber patungo sa kanyang apartment, mga 2:00 ng madaling araw. Ang plano ay matulog doon. Pero pagdating sa pinto, hinintay niya ang kanyang bulsa at napabuntong hininga. Walang susi. Naiwan sa bahay ng lola. Classic. Masyado kaming nakatutok para tumawag ulit ng isa pang sakay agad. Pareho kaming puno ng kakaibang enerhiya na pagod pero hindi pa handa. Umuwi. May maliit na parke 2 minutong lakad lang mula sa kanyang bahay. Nakaupo sa isang complex na may mga dead-end na kalye. Kaya naisip ko na doon muna kami magpapalipas ng oras. Sumang-ayon siya at nagpunta kami. Nakaupo sa mga creaking na siso sa ilalim ng malabong liwanag ng isang ilaw sa kalye. Ang parke ay tahimik na tahimik. Yung tipong katahimikan na parang hinintay ang susunod na mangyari. Ang ilaw sa kalye ay kumikislap na parang nag-audition para sa horror movie. At ang hangin ay may bigat na nagpapakiliti sa balat. Nagbibiro ako na baka ma-abduct kami ng aliens nang mapansin ko ang isang itim na sasakyan na dahan-dahang pumasok sa complex mula sa main road. Puno ng tint ang mga bintana. Walang bahid ng liwanag na lumalabas. Dahan-dahan itong gumalaw. Parang isang predador na sinusuri ang biktima. Naramdaman ko ang kakaibang kirot sa tiyan, hindi yung masayang kirot. Nakita ng ex ko ang mga mata ko at tense ang mukha niya. Mali ito, bulong niya. Tumango ako, pinipilit maging kalmado. Pero ang puso ko ay parang nagdudrum solo. Narito ang isang payo mula sa lola ko kapag sumisigaw ang iyong instinct. Makinig ka dahil mas matalino ito kaysa sa utak mo sa kalahati ng pagkakataon. Sinasabi niya ito habang nagtitirintas. Ang mga mata niya matalim na parang nakita na ang madilim na bahagi ng mundo. Nang gabing iyon, ang aking instinct ay sumisigaw ng mas malakas kaysa sa mga tagahanga ng hockey. Ang pag-ikot ng sasakyan ay hindi random, parang pating na umiikot sa lifeboat. Alam mo ba na sa urban planning, ang mga dead-end na kalye tulad ng mga iyon sa complex ay maaaring lumikha ng crime pockets dahil nililimitahan nito ang mga escape route. Pinag-uusapan ito sa disenyo ng lungsod, sabi ng ilan. Pinipigilan nito ang krimen. Sabi naman ng iba, hinuhuli nito ang mga biktima.
Sa anumang paraan, ang parke ay nagsimulang maging parang bitag. Sinubukan kong aliwin ang sarili. Nagbibiro na baka nawala lang ang pizza delivery guy, pero hindi tumama ang biro. Ang ex ko ay lumapit. Mababa ang boses. Tumayo ka. Magsimulang maglakad. Walang pagtutol mula sa akin. Tumayo kami. Nanginginig ang mga binti at mabilis na naglakad patungo sa roundabout sa kabilang dulo ng parke. Huminto ang sasakyan. Bumaba ang mga bintana. Nakita ko ang mga anino sa loob 2, baka 3. Tapos sumigaw sila. Hoy, saan kayo galing? Kung alam mo ang ilang lungsod sa Canada, alam mo na hindi friendly ang tanong na yon. Ito ay code. Pain. Simula ng gulo. Nagyelo ang dugo ko. Hindi kami sumagot. Tuloy lang ang lakad. Pero nararamdaman ko ang mga mata nila na tumutusok sa amin. Isang kakaibang katotohanan kaya ng katawan ng tao na maramdaman ng titig kahit hindi mo nakikita. Parang isang primal na radar. Tinatawag ito ng mga siyentipiko na gaze detection effect. At iyon ang dahilan kung bakit naramdaman ko ang bawat buhok sa batok ko na tumayo. Hinawakan ng ex ko ang braso ko. Mahigpit na halos magkapasa. Huwag kang lumingon, bulong niya. Pero lumingon ako. Dahil bobo ako na masyadong nanonood ng horror movies. Bumukas ang mga pinto ng sasakyan. Narinig ko ang mga yapak sa graba. Ang puso ko ay nasa lalamunan na. At nanunumpa ako na naamoy ko ang maasim na usok mula sa sasakyang iyon. Wala nang biro. 2 takot na bata ang nasa sitwasyon na masyadong malalim. Malapit nang matuto kung gaano kabilis ang takot sa pagpapadali ng pagtakbo. Ang graba ay mas malakas na nagkakaskas sa likod natin. Bawat hakbang mula sa mga hindi nakikitang figura ay parang paputok sa aking mga tainga. Mas hinigpitan ng ex ko ang pagkakahawak sa braso ko at tumakbo kami. Ang mga malabong gilid ng parke ay dumadaos-dos na parang masamang panaginip. Ang aking sneakers ay humampas sa simento. Ang puso ko ay kumabog ng malakas na akala ko'y sasabog ito sa aking mga tadyang. Hindi kami muling lumingon, pero nanunumpa ako na naramdaman ko ang pagbabago ng hangin na parang ang gabi mismo ang humahabol sa amin. Tapos nakita ko ito, isang maliit na pulang laser dot na dumudulas sa lupa malapit sa aking mga paa. Sumasayaw na parang alitap-tap na may masamang intensyon. Baril ba yun, Pointer? Hindi ko alam, pero sumigaw ito ng panganib. Sumigaw ang ex ko. Tuloy lang. At tumakbo kami sa kabilang kalsada. Umiiwas sa nag-iisang ilaw ng sasakyan at sumisid sa likod bahay ng isang tao. Yumuyo ko sa likod ng isang matinik na bakod na may bahagyang amoy ng basang lupa at pagsisisi. Nakayuko doon. Ang aking hininga ay nanginginig at kinapa ko ang aking telepono. Nahulog ito ng 2 beses dahil nanginginig ang mga kamay ko na parang uminom ng 10 espresso. Tumawag kami sa 911. Ang aking boses ay isang gulugulong halo ng bulong at panik. Sinusubukang ipaliwanag ang sasakyan, ang laser, ang mga lalaki. Ang kalmadong boses ng operator ay parang lifeline. Pero pagdating ng mga pulis, ang itim na sasakyan ay matagal nang nawala. Nilamon ng mga anino ng lungsod. Ligtas kami. Pero ang aking mga nerbiyos ay durog na at ang gabi ay parang may nangipin. Narito ang payo mula sa aking lolo na sinasabi niya habang umiinom ng kape sa umaga, ang takot ay guro. Pero mahigpit na guro, makinig ka rito o ikakakabit nito ang aral sa iyo. Nang gabing iyon, ang takot ay sumisigaw at buong atensyon ako. Tinanong kami ng mga pulis na ilarawan ng sasakyan, pero ang tanging naaalala ko ay ang mga tinted na bintana. Itim na parang kawalan. Alam mo ba na ang mga tinted na bintana ay regulated sa Canada? Nililimitahan ng ilang probinsya ang kadiliman nito dahil maaari itong magtago ng ilegal na aktibidad tulad ng, halimbawa, pag-stalk ng 2 bata sa parke.
Pinag-uusapan ito sa mga mambabatas kaligtasan, laban sa privacy. Alam mo na kung aling panig ang kinakampihan ko pagkatapos ng gabing iyon. Bumalik kami sa bahay ng ex ko. Ang adrenaline crush ay nagpaparamdam sa mga binti ko na parang basang noodles. Sinubukan kong magaan ang mood. Nagbibiro na para kaming tumakas sa isang car chase scene mula sa isang low-budget na thriller. Pero ang aking tawa ay tunog guwang. Hindi rin tumawa ang ex ko. Patuloy siyang lumilingon na parang maaaring lumitaw ang sasakyan mula sa ulap. Hindi nakatulong ang layout ng complex, ang mga dead-end na kalye ay nagpaparamdam sa bawat sulok na parang bitag. Paulit-ulit kong naaalala ang laser dot na yun sa isip ko. Iniisip kong ito ay biro o isang bagay na mas nakamamatay. Sabi ng aking tiyuhin na mahilig sa pangangaso, ang mga pulang laser sa baril ay para sa katumpakan, hindi para sa show. Hindi naman nakatulong ang pag-iisip na yun sa pagtulog ko. Sa apartment, natagpuan namin ang spare key sa ilalim ng planter dahil, syempre, may nakalimutan kaming isa. Bumagsak ako sa sofa. Nakatitig sa kisame. Ang ingay ng ref ay mas malakas kaysa sa nararapat. Nagbiro ako na dapat nanatili na lang kami sa bahay ni Lola at kumain pa ng meatloaf. Pero ang totoo, natakot ako. Ang lungsod na kinalakihan ko ay biglang parang estranghero. Ang mga kalye ay nagtatago ng mga mata na hindi ko nakikita. Hindi kami masyadong nag-usap pagkatapos. Nakaupo lang sa katahimikan, yung tipong mabigat sa mga kung ano kaya. Iniisip ko kung gaano kami kalapit sa isang masamang bagay, siguro mas masama pa. Ang boses ni Lola ay muling umalingaw-ngaw, magtiwala sa iyong instinct. Bata, ito ang tanging mapa mo kapag nagdilim ang mundo. Ang gabing iyon ay nagpabago sa paraan ng aking paggalaw sa mundo. Hindi na ako nagpapalipas ng oras sa mga walang laman na parke at sinusuri ko ang paligid na parang nag-audition para sa spy movie. Isa pang tangang biro, sinabi ko sa ex ko na dapat kaming makatanggap ng medalya para sa pinakamabilis na sprint sa ilalim ng pressure. Pero umiling lang siya. Ang totoo, swerte kami. Kung nanatili kami sa parke ng 1 minuto pa, baka hindi ako narito. Bumubulong ng kwentong ito sa dilim. Ang lungsod ay buhay pa rin. Puno ng buhay. Pero ngayon alam ko na may mga anino itong hindi natutulog. Ang alaala ng gabing iyon sa parke ay kumupas na parang pasa. Pero ang ilang peklat ay hindi nakikita sa balat. Balikan natin noong ako'y 2 taong gulang. Nakatira sa isang maliit na bayan 2 oras mula sa Toronto, kung saan ang tag-araw ay parang kalayaan at ang panganib ay isang salita lamang. Ako'y isang tahimik na bata, yung tipong nakikihalo sa background, na may mga kaibigang itinuring ako bilang pangalawang plano. Kakalabas lang ng eskwela at nagplano akong makipagkita sa isang kaibigan. Tawagin natin siyang Maya sa lokal na parke. Siya'y isang sikat na babae, 2 taon na mas bata. Palaging lumilipat-lipat sa mga plano. Nang araw na yon, nagkansela siya sa huling minuto. Kaya naiwan akong mag-isa sa parke. Sinisipa ang mga dandelion sa ilalim ng tamad na araw. Tapos narinig ko ito ang tugtog ng ice cream truck, yung masayang himig na parang magnet sa mga bata. Tumakbo ako, hawak ang ilang dulya, at umorder ng vanilla milkshake, yung sobrang kapal na kailangang labanan ng straw. Ang nagtitinda, isang lalaki sa 30s na may sobrang lapad ng ngiti, ay hinintay ang aking pera. Libre na, sabi niya. Nakasilip sa bintana. Tinanong niya kung bakit ako mag-isa at nagkibit balikat ako. Bumulong tungkol sa hindi pagdating ni Maya. Mukha siyang naawa at inalok akong silipin ang loob ng truck para sa isang 12 taong gulang. Ito ay parang nanalo ng golden ticket. Sumakay ako. Nabighani sa ingay ng mga freezer at sa tugtog na umuugong sa aking tainga. Pinapindot niya sa akin ang busina. Pinaupo sa upuan ng driver at pinapaglaro ng mga kampana isang panaginip ng bata.
Sa loob ng 2 linggo, pumupunta ako sa parke at nandoon siya. Binibigyan ako ng libreng treat, nakikipagkwentuhan na parang magkaibigan. Akala ko ako ang pinakaswerteng bata. Pero nagbago ang mga bagay. Ang kanyang mga kamay ay nagtagal ng sobra 1 haplos sa balikat, yakap na masyadong mahigpit. Ang aking instinct ay bumulong ng babala, pero hindi ko pinansin. Nahuli sa excitement ng atensyon. Isang araw, naging kakaiba siya. Tinanong ang kulay ng aking underwear, kung nagsusuot na ba ako ng bra, kung gusto ko bang makita ang kanyang bagay. Tinawanan niya ito. Sinabing, magkaibigan tayo. Ganito ang usapan ng mga kaibigan. Naniwala ako dahil 12 ako at walang mas maayos na alam. Tapos dumating ang araw na masyado siyang lumayo. Hinikayat akong maghubad sa likod ng truck. Nahihiya ako ngayon. Naalala ko ito. Gumawa ako ng mga bagay na hindi ko ipinagmamalaki. Mga bagay na nagpapakirot sa tiyan ko. Sa huling araw, sinubukan kong umatras. Sabihing hindi. Nagalit siya. Matalim ang boses. Puwersahan ang mga kamay. Sumigaw ako. Nagmakaawa na tumigil. Pero hindi siya tumigil. Sa isang blur ng takot at galit, nakita ko ang kutsilyo sa counter. Kinuha ito at sinaksak siya sa pinakamasakit na lugar. Bumagsak siya, sumisigaw, at tumakbo ako sa parke, sa gubat. Bumagsak sa tabi ng puno. Gumuho ang aking mundo. Narito ang payo mula sa matandang kapitbahay ng nanay ko, na masyadong maraming nakita ang tiwala ay regalo, pero ibigay ito na parang ginto paliit. At sa mga karapat-dapat lamang, natutunan ko iyon sa mahirap na paraan. Alam mo ba na ang mga ice cream truck ay minsan ginagamit bilang harapan para sa mga kaduda-dudang bagay? May debate sa kriminolohiya kung paano ginagamit ng mga predador ang ligtas na simbolo para akitin ang mga bata. Hindi ako nagsabi noon kahit kanino. Hindi sa pamilya, hindi sa pulis. Sinisi ko ang sarili ko. Iniisip kong nasaktan niya ang iba dahil nanahimik ako. Ngayon, sa therapy at PTSD diagnosis, pinagsasama-sama ko ang sarili ko. Pero ang tugtog ng ice cream ay nagpapabilis pa rin ng tibok ng puso ko. Nagbiro ako sa therapist ko na dapat magsimula ako ng petisyon para ipagbawal ang mga truck na yon. Pero hindi siya tumawa. Ako rin. Hindi talaga. Ang tag-araw na iyon ay nagturo sa akin na hindi palaging mabait ang mundo. At kung minsan, kailangan mong lumaban para maibalik ang sariling kaligtasan, ang tugtog ng ice cream truck ay nananatiling multo sa akin. Pero ang ilang alaala ay mahirap tukuyin. Parang usok na dumudulas sa mga daliri. Balikan natin ang 1999 noong ako'y 12 taong gulang. Nakatira sa Brandon, Manitoba, sa isang abalang kalsada kung saan predictable ang buhay. Nagbabantay ako ng aking pamangkin. Isang trabahong gusto ko dahil nangangahulugan ito ng pagbibisikleta sa aking bagong mountain bike na 3 block lang papunta sa bahay ng ate ko. Nang araw na iyon, naka-neon green tank top at katugmang shorts ako. Pakiramdam ko'y popstar sa murang budget. Kailangang pumunta ng ate ko sa grocery, kaya nagpedal ako. Ang hangin sa aking buhok. Ang mga gears ng bike ay umuugong na parang pangako ng kalayaan. Pagkatapos ng ilang oras ng paglalaro ng taguan at pag-iwas sa malagkit na kamay ng mga bata, bumalik ang ate ko. Nagkwentuhan kami saglit at 2:05 ng hapon. Sumakay ulit ako sa bike, handa nang umuwi sa ilalim ng tagsibol na kalangitan na puro bughaw at posibilidad. Pagkatapos, wala. Blanko. Ang susunod na naalala ko, nakahiga ako sa gitna ng abalang kalsadang iyon. Ang bike ko ay parang kakaibang art installation na nakapin sa akin sa center line. Dumadaan ang mga sasakyan. Ang mga busina nila'y malakas. Pero, wala akong naramdaman. Walang sakit, walang takot,
Isang kakaibang kalmado lang. Itinulak ko ang bike, tumayo, at naglakad papunta sa bangketa. Sinusuri ang sarili ko. Ang mga braso at binti ko ay puno ng road rash, pula at magaspang na parang hinila sa aspalto. Pero narito ang kakaiba, ang aking neon green na damit ay walang bahid, walang punit, walang dumi. Kahit isang batik. Ang bike ko walang gasgas. Nakatayo ako roon, kumukurap sa araw. Sinusubukang buuin kung ano ang nangyari. Ang utak ko ay parang blankong papel. At alas 7:00 ng gabi na ang oras. 5 oras. Nawala. Nagbike ako sa huling block, pauwi. Umiikot ang ulo ko na parang masamang carnival ride. Pagpasok ko sa driveway, nagkagulo ang pamilya ko. Ang ate, nanay, tatay. At mga kuya ko ay ilang oras nang hinintay ako sa buong lungsod, nagdadrive sa parehong kalsada. Sinuri ang mga eskinita, kahit ang ospital. Walang nakakita sa akin. Nilagyan ng nanay ko ng rubbing alcohol ang road rash ko. Inaasahang mag-aangal ako, pero wala akong naramdaman. Ipinaliwanag ko ang kaunti kong alam ang paggising sa kalsada. Ang nawawalang oras at tiningnan nila ako na parang tumubo ang pangalawang ulo ko. Sa ospital, sinuri ako ng mga doktor, kinuha ang dugo, at inalis ang posibilidad ng droga o pananakit. Walang nagkatugma. Ang damit ko, ang bike ko, ang walang sakit na mga gasgas parang pinatigil ako ng universo at nakalimutang ipaliwanag kung bakit. Narito ang payo mula sa aking tiya na nakatitig sa mga bituin at nagsabi minsan itinutago ng mundo ang mga katotohanan nito at kailangan mong mamuhay kasama ang misteryo. Natutunan ko ang pagtanggap sa hindi alam kahit na nakakakilabot ito. Alam mo ba na may phenomenon na tinuturing na time slips kung saan nawawala ang mga oras ng walang paliwanag? Pinag-uusapan ito sa psikolohiya at paranormal na mga grupo. Ang ilan ay tinuturing itong dissociation. Ang iba ay bumubulong tungkol sa mga glitch sa realidad. Mas gusto ko ang huli dahil ano pa ang magpapaliwanag nito. Sinubukan ko ang therapy para mabawi ang mga oras na iyon. Pero parang hinintay ang mga multo. Nagbiro ako sa ate ko na baka hinintay ako ng mga alien para sa isang mabilis na joyride. Pero pilit ang tawa. Hindi na ako gumamit ng bisikleta mula noon. At ang Brandon ay nagbibigay na ng kilabot sa akin. Kumupas ang road rash. Pero nananatili ang tanong na saan ako sa loob ng 5 oras na yun. Sa ilang gabi, nakatitig ako sa kisame. Iniisip kong nasa labas ang sagot. Nagtatago sa mga bituin. Ang mga nawawalang oras sa Brandon ay nag-iwan ng butas sa aking alaala. Pero ang kaba ng pagiging sinusundan ay ibang klaseng multo. Fast forwardan sa aking unang taon sa universidad sa Canada. Bagong ligo mula sa high school. 18 pa lang at mukhang sophomore pa rin. Nakatira ako kasama ang mga magulang at sumasakay ng bus na papuntang campus. 20 minutong biyahe na naging routine hanggang sa hindi na. May isang lalaki, palaging nasa parehong bus, parehong oras, parehong hintuan. Nasa early 20s. Payat. May vibe na kalahating pala kaibigan. Kalahating masyadong nakatutok. Nahuhuli ko siyang nakatitig. Ang mga mata niya ay parang inuukit ang mukha ko. Nung una, hinintay ko lang katsamba. Diba isa lang na commuter? Pero ang aking instinct, ang matandang kaibigan, muling bumulong. At natutunan ko na huwag itong baliwalain. Isang araw, mga 1 buwan sa termino, nilapitan niya ako sa bus stop malapit sa bahay. Sa Indigenous Studies ka ba, tanong niya? Kaswal, pero may punto. Pareho pala kami ng klase. Tumango ako. Iniisip na baka makakakilala ng kaibigan o kahit study buddy. Nagkwentuhan kami mga small talk tungkol sa majors, campus life, at umupo siya sa tabi ko sa bus. Dumampi ang balikat niya sa akin. 5 taong mas matanda siya, na parang kanyon sa 18.
Akala ko makwento lang siya. Baka gusto mag-share ng notes. Pero nagpatuloy ang pattern. Bawat sakay ng bus, nandoon siya. Malapit umupo. Minsan pinapakita ang mga tangang Instagram reels. Minsan isang salita lang ang sagot na nakakakilabot. Nagbiro ako sa sarili na nagpa-practice siya para sa Grumpy Cat audition. Pero hindi tumagal ang humor. Lumala ang mga bagay nang hingin niya ang aking Snapchat para sa assignment stuff. Nagdalawang isip ako pero binigay. Akala ko walang masama. Malaking mali. Ang unang snap niya ay selfie. Tinanong kung ano ang ginagawa ko. Nasa bahay ako, nanonood ng show, at nagpadala ng mabilis na snap. Sumagot siya na nasa bar siya. 1:00 ng madaling araw, hinintay akong sunduin siya. Tinanggihan ko magalang dahil Canadian ako at nagalit siya. Ang mga text niya ay parang basag na salamin. Tumigil ako sa pagsagot pero patuloy siyang nag-snap. Iminumungkahi na manood kami ng show ng magkasama. Inaanyayahan ako sa kanyang lugar. Matigas ang aking hindi, pero sinimulan niyang hawakan ang braso o binti ko sa bus. Ang mga daliri niya ay parang hindi inanyayahang bisita. Lumipat ako ng upuan, pero lumalapit siya. Mali ang nangiti niya. Sinabi ko na bawal ang bisita sa bahay ng mga magulang ko, na pumigil sa kanya na sumunod sa loob. Pero sinusundan niya ako pa uwi. Hinintay na makapasok. Nagbiro ako sa kaibigan na kailangan ko ng muat sa paligid ng bahay, pero manipis ang tawa ko. Narito ang payo mula sa matandang propesor ng tatay ko. Ang mga hangganan ay parang bakod gawin itong mataas, at huwag hayaang umakyat ang sinuman nang walang pahintulot. Natutunan ko ang pagpapanatili ng aking hangganan, pero nakakapagod. Alam mo ba na ang mga gawin ng stalker ay madalas hindi nire-report dahil natatakot ang mga biktima sa paglala? Mainit na paksa ito sa kriminolohiya kung paano balansehin ang kamalayan nang hindi pinupukaw ang stalker. Sa wakas, sinabi ko sa kanya na itigil ang pagkontak sa akin. Tinawag niya ako ng pangalang ayaw kong ulitin at binlock ko siya sa Snapchat. Pero natagpuan niya ako sa Canvas, ang platform ng universidad na nagmemensahe para idagdag ulit siya. Hindi ko pinansin. Binlock ko rin siya sa Instagram. Pero lumilitaw pa rin siya sa bus. Nakatitig. Umuupo sa tabi ko. Sumabay ako sa boyfriend ko kapag kaya. Pero kapag wala siya, pakiramdam ko'y biktima. Nagbiro ako na dapat magsuot ako ng disguise. Pero totoo ang takot. Natapos ang termino. Nagbago ang schedule niya. Pero ang bigat ng kanyang titig ay nanatili sa akin. Isang paalala na ang kaligtasan ay hindi garantisado. Kahit sa isang masikip na bus, ang mga sakay sa bus ay nagpa-jumpy sa akin. Palaging hinintay ang mukha ng lalaking iyon sa karamihan. Pero ang buhay ay may paraan ng paghagis ng bagong curveball kapag iniiwasan mo pa ang huli. Ilang taon pagkatapos, nakatira ako sa isang maliit na lungsod malapit sa Edmonton, kung saan ang mga kamakailang armadong pagnanakaw ay nagpadoble sa pagkandado ng mga pintuan. Nasanay akong manatili sa bahay sa gabi. Ipinagpalit ang mga evening walks para sa Netflix marathons upang maiwasan ang kaba sa mga kalye. Isang gabi, umalis ang aking tatay at ang kanyang girlfriend para sa isang party. Iniwan akong mag-isa sa bahay. Naplano ko na ang gabi binge ng soap opera tapos ilang classic horror flicks para panatilihin ang adrenaline. Pinamahayan ko sila, binuksan ang TV at naupo na may mangkok ng popcorn. Ang mga sigaw ng isang slasher movie ay pumuno sa kwarto. Hindi nagtagal pagkatapos magsimula ang pelikula. Isang mahinang katok sa pinto ang tumagos sa mga sound effects. Napakahina na halos hindi ko napansin. Parang may sumusubok kung mapapansin ko. Natigilan ako. Ang puso ko'y sumayaw ng kaunti at dahan-dahang lumapit sa pinto. Sumilip sa peephole. Isang payat na lalaki, mga mid-30s,
Ang nakatayo roon, hawak ang isang laminated na papel. Binuksan ko ang pinto ng kaunti dahil, alam mo, ang tiwala sa maliit na bayan ay mahirap mawala at nagsimula siyang magsalaysay tungkol sa kanyang security company. Sabi niya, lokal ang pondo, ginagamit ng mga kapitbahay, at a smart device friendly. Tinanong niya kung naroon ang may-ari ng bahay. Sabi ko, wala. Babalik sila ng gabi. At sinabing, hindi kami interesado at pwede niyang kausapin ang tatay ko bukas. Sabi niya, aalis na ang team niya sa bayan. Nagpasalamat at umalis. Bumalik ako sa pelikula. Iniisip na kakaibang sales pitch lang iyon. Pagkatapos ay tiningnan ko ang Facebook. Isang post mula sa isang babae sa bayan ang nagpagyelo sa akin. Nakilala niya ang isang lalaki mula sa parehong security company. Parehong mahinang katok. Parehong laminated na papel. Naghinala siya nang hindi nag-iwan ng business card o pangalan. At nang bumalik siya pagkatapos kumuha ng ballpen, tumakbo ito. Nakita ng kapitbahay na tumakbo siya sa eskinita. Tinawagan niya ang kumpanya, totoo ito. Pero hindi sila nagpadala ng door-to-door. Sumabog ang post, iba pang nagulat ng parehong mga pagbisita. Ang iba ay may security footage ng mga empleyado na sumisilip sa likod bahay o nag-aabang sa harap. Bumagsak ang tiyan ko. Pinaplano ba niya ang bahay ko? Kung pinatigil ko ang pelikula? May sinubukan ba siya? Nagbiro ako sa sarili na dapat mas nilakasan ko ang horror movie para takutin siya. Pero hindi nakakatawa ang lamig sa aking buto. Narito ang payo mula sa lola ng kapitbahay ko na parang lawin ang tingin sa mga estranghero. Ang ngiti ay hindi nangangahulugang ligtas. Hatulan ang mga tao sa kanilang gawa, hindi sa salita. Ang makinis na salita ng lalaking iyon ay maskara. At umiwas ako sa isang bagay na pangit. Alam mo ba na ang mga door-to-door scams ay madalas tumataas pagkatapos ng mga crime wave sa lugar? Pinag-uusapan ito sa community safety studies, sabi ng ilan. Ginagamit ng mga scammer ang takot. Ang iba naman ay sabi, kotsidensya lang. Hindi ako naniniwala sa kotsidensya. Hindi ako gaanong nakatulog ng gabing iyon. Sinusuri ang mga kandado na parang paranoid na detective. Kinuwento ko sa tatay ko kinabukasan at naglagay kami ng tunay na security system, hindi mula sa isang kaduda-dudang lalaki. Ngayon, kapag may katok, ang unang iniisip ko ay hindi sino yun, kundi ano ang tunay nilang gusto. Iyon ang aral na daladala ko. Parang bigat na hindi ko maibaba. Ang pagbisita ng security salesman ay nagpadoble sa akin ng pagsuri ng mga kandado. Pero ang mga kalye sa labas ay may sariling mga anino. 3 taon na ang nakalipas. Ako'y 16 nakatira sa isang suburban na bahagi ng Ontario, Canada, kung saan sapat na ligtas ang araw kung mananatili ka sa mga masilikip na lugar. Mahal ko ang mga evening walks. Nararamdaman ang malamig na hangin bago ang paglubog ng araw. Naglalakad sa bangketa ng isang main road kung saan mabilis ang mga sasakyan. Ang mga headlight nila'y humihiwa sa dapit hapon. Hindi ito ang pinakaligtas na lungsod, pero ang ingay ng trapiko ay parang kalasag. Isang gabi, naglalakad ako. May earbuds. Sumasabay sa isang indie playlist. Nang may magbusina, halos hindi ko napansin. Akala ko'y ingay lang ng kalsada. Ang bangketa ay dumaan sa entrada ng plaza at tumingin ako sa magkabilang gilid bago tumawid. Isang ugali mula pa noong bata ako. Habang tumatawid, napansin ko ang isang sasakyan na nakatigil sa sulok ng mata ko yung bumusina. Siguro, pinilit ako ng instinct na lumingon. At sana hindi ko ginawa. Ang sasakyan, isang luma na sedan, ay pumasok sa entrada ng plaza at huminto. Hinintay ang buong bangketa. Kung may ibang sasakyan na gustong pumasok, pasensya na. Kung gusto kong magpatuloy sa paglalakad, kailangan kong umikot. Ang driver, isang lalaki na may malaking itim na salaming pang-araw at Brazil FIFA shirt,
ay bumaba at naglakad patungo sa akin. Hindi siya matangkad, pero mas matangkad sa akin. At ang lakad niya ay may kakaibang kumpiyansa na nagpapanatili sa akin ng ngipin. Bumalik ako. Pinapanatili ang distansya at ngumiti siya. Sinabing akala niya ay kilala niya ako mula sa isang tindahan. Sabi ko hindi. Patagang boses. Naamoy ko na ang kasinungalingan. Patuloy siyang nagsalita. Paulit-ulit na tinawag akong maganda na parang nag-audition para sa isang creepy rom-com. Nagpasalamat ako dahil default ko ang pagiging magalang, pero kinikilabutan ako. Tinanong niya ang edad ko. Menor de edad. Sabi ko. Umaasang matatakot siya. Hindi. Tinanong niya kung saan ako galing. At sinabi ko Syria. Akala ko'y walang masama. Sabi niya, ang dating presidente ng kanyang bansa ay Syrian. Na parang nonsense. At patuloy na sinabi kong gaano kaganda ang mga babaeng Arabo. Tinanong ko ang edad niya para panatilihing neutral ang usapan 32. Doble ng edad ko. Sabi ko walang interes sa mga lalaki o drama. Umaasang umatras siya. Hindi. Sinabi niyang masyado akong maganda para iwasan ng mga lalaki. Pilit akong tumawa, pero sa loob ay sumisigaw. Ano bang isasagot ko diyan? Tinanong niya ang pangalan ko. Sabi ko sikreto. Pakiramdam ko'y matalino saglit. Pinilit niyang magpatuloy ang usapan. Sinabing ililipat niya ang sasakyan para makapag-usap pa kami. Sabi ko kailangan ko nang umalis. At habang nagpaalam siya, lumingon ako para umalis pero nakita ko siyang sumusunod sa akin sa sasakyan. Nakababa ang bintana. Ngumingiti at kumakaway na parang kontrabida sa horror movie. Tumalon ang puso ko. Mabilis akong naglakad, tapos tumakbo. Hinintay ang sandals ko para hindi masira. Huminto ako para sabihin sa dalawang babae sa bangketa na may lalaking sumusunod sa akin. Pero tiningnan nila ako na parang baliw at nagpatuloy sa paglalakad. Tumakbo ako pa uwi. Ilang minuto lang ang layo at hindi ko siya nakita nang lumingon ako. Nagbiro ako sa sarili mamaya na dapat nakatanggap ako ng track medal para sa takbong iyon. Pero nanginginig ang mga kamay ko ng ilang oras. Narito ang payo ng tiyuhin ko na nakakita ng masyadong maraming away sa bar. Huwag ipagpalagay na dalisay ang intensyon ng estranghero. Hatulan sila sa pakiramdam na dulot nila. Ang vibe ng lalaking iyon ay sumisigaw ng predador. Alam mo ba na ang street harassment ay madalas lumalala kapag sumagot ang biktima? Kahit magalang pinag-uusapan ito sa social psychology kung paano ligtas na umalis nang hindi nagdudulot ng provokasyon. Tinigil ko ang evening walks pagkatapos nito at ang main road ay hindi na parang kalasag. Isa na lang itong lugar kung saan maaaring sumunod ang mga anino. Ang paghabol sa bangketa ay nanatili sa akin na ginagawang banta ang bawat anino sa gabi, pero hindi humihinto ang mundo para hayaan kang huminga. Isang taon pagkatapos, 17 ako, nakatira sa isang mid-sized na lungsod sa Canada. Hinintay pa rin ang balanse sa pagitan ng mga pangarap ng teenager at tunay na panganib. Naglalaro ako ng modeling hindi malaki. Mga lokal na gigs lang para sa boutique ads. Dahil sinabi ng tiyahin ko na may look ako. Isang araw, nakatanggap ako ng DM sa Instagram mula sa isang lalaking nagsasabing talent scout. Ang profile niya ay mukhang professional, mga professional headshot, mga post kasama ang mga model sa magagarang event, at link sa isang magandang website ng kanyang agency. Sabi niya, nakita niya ang mga larawan ko at gusto niya ako para sa isang bayad na shoot sa isang hotel sa downtown headshots at casual wear. $500 para sa 2 oras. Ang ego ko ay parang sumayaw. $500 ay malaking pera para sa isang high schooler. Ipinakita ko ang mensahe kay mama na nagduda pero sinabing, tingnan ko. Basta may kasama. Kinuha ko ang pinsan ko na parang linebacker ang tindig at hindi nagpapaloko. Dumating kami sa hotel
Isang disenteng mid-range na lugar na may makintab na lobby at muzak. Sa background, ang scout, tawagin natin siyang Mark, ay sinalubong kami sa lounge. Nasa late 30s. Malinis ang hitsura. May nangkiting parang rehearsed. Binilhan niya kami ng soda. Kinuwento ang mga big clients ng kanyang agency. Wala akong kilala sa mga iyon at sinabing nasa itaas ang shoot sa isang suite. Sumulyap ang pinsan ko sa akin. Pero akala ko, standard ang hotel room para sa private shoots. Sumunod kami sa kanya sa elevator. Ang excitement ko'y hinintay ang mahinang alarm sa ulo ko. Maganda ang suite, malalaking bintana. Tanawin ng lungsod pero may mali. Walang lighting setup, walang camera gear. Isang laptop lang at isang tripod na parang galing sa thrift store. Nagsimulang magsalita si Mark tungkol sa shoot, pero nagbago ang vibe. Hinintay niya akong magsukat ng dress mula sa bag na dala niya. Sabi niya para sa test look. Manipis ang dress, parang lingerie kaysa casual wear. Sumali ang pinsan ko. Tinanong kung nasaan ang photographer. Nag-alinlangan si Mark. Sabi niya, darating na. Pero ang mga mata niya ay sa akin nakatuon. Hindi sa pinsan ko. Sumigaw ang instinct ko. At sinabi kong hindi ako komportabling magpalit. Pinilit niya. Sabi niya standard yun. Ginagawa ng mga model lagi. Pinutol ng pinsan ko. Tumayo sa pagitan namin at sinabing aalis na kami. Nawala ang ngiti ni Mark. Sinubukang harangan ng pinto. Sabi ko, mawawala ang malaking pagkakataon. Hinawakan ko ang braso ng pinsan ko at tumakbo kami. Ang boses niya ay sumunod sa amin na wala ang peking alindog. Sa elevator, bumulong ang pinsan ko. Creep yun. At tumango ako. Ang puso ko'y kumabog na parang tambol. Isinumbong namin sa hotel. Sinabi nilang titingnan nila. Makalipas ang mga linggo, nakita ko ang isang lokal na balita na aresto si Mark dahil sa pag-aakit ng mga menor de edad gamit ang modeling gigs. Kumirot ang tiyan ko. Naisip kung gaano ako kalapit sa pagiging isa pang biktima. Narito ang payo ng tiyahin ko na nagtrabaho sa fashion, ang oportunidad ay kumakatok. Pero ganoon din ang gulo palaging tingnan ang kamay na humihintay sa pinto. Malakas ang impact ng aral na iyon. Alam mo ba na ang mga peking talent scout ay madalas na nakatutok sa mga kabataang babae sa social media? Lumalaking issue ito sa mga debate sa online safety kung paano makita ang mga scam nang hindi pinapatay ang mga lehitimong pangarap. Nagbiro ako sa pinsan ko na dapat nagdala kami ng baseball bat imbes na soda. Pero hindi nakakatawa ang takot. Gumagawa pa rin ako ng modeling paminsan-minsan. Pero ngayon ay triple check ko ang bawat alok at hindi ako pumapasok sa hotel rooms nang walang crew. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikinang pa rin. Pero alam ko na ang ilan sa mga iyon ay nagtatago ng mga bitag. Ang takot sa hotel room ay nagpauga sa akin. Parang kantang paulit-ulit. Bawat alaala ng panganib ay mas malakas na umuwunong sa aking ulo. Mas matanda na ako ngayon. Nakatira sa isang tahimik na sulok ng Canada. Pero ang mga sandaling iyon, mga paghabol sa parke, pagkakanulo ng ice cream truck, nawawalang oras, mga creep sa bus, kahina-hinalang salesman, mga stalker sa bangketa, at peking scout ay kumakapit sa akin na parang basang damit pagkatapos ng ulan. Binago nila ang paraan ng aking paggalaw sa mundo. Ginawa akong nag-triple check ng mga pinto, nagmamasid sa mga tao para sa mga kakaibang tingin, at nagtiwala sa aking instinct na parang kompas. Dati, akala ko garantisado ang kaligtasan, tulad ng hangin o araw. Pero ngayon alam ko na ito ay parang hiniram na libro, hawakan itong maingat. O baka hindi mo mapanatili. Ang mga karanasang ito ay hindi lang kwento, mga peklat. Hindi nakikita pero mabigat. At itinuro nila sa akin na maglakad na may isang mata sa likod ng balikat ko. Hindi na ako natutulog ng madali tulad ng dati.
Ang gabi ay dating nangangahulugan ng maaliwalas na kumot at mga pangarap ng tag-araw. Pero ngayon ay ang oras kung kailan sumisiksik ang mga paano kung hindi ako tumakbo mula sa sasakyang iyon sa parke. Paano kung nagtagal pa ako sa ice cream truck? Paano kung nagpunta akong mag-isa sa hotel? Tinuturing ito ng aking therapist na hypervigilance. Isang kasama ng PTSD diagnosis na nakuha ko pagkatapos ng insidente sa ice cream truck. Parang na-rewire ang utak ko para asahan ang panganib sa bawat sulok. Natuto akong pamahalaan itong mga breathing exercise, grounding techniques, at paminsan-minsang sarkastikong biro sa mga kaibigan tungkol sa pagiging private detective. Pero nananatili ang bigat. Sinabi ko sa best friend ko minsan na pakiramdam ko'y pusa na may 9 na buhay. Naubos na ang ilan. Tumawa siya, pero hindi ako lubos na nagbibiro. Pinago rin ng mga sandaling ito ang paraan ng pagtingin ko sa mga tao. Hindi pa ako cynical, hindi pa, pero maingat ako. Ang ngiti ay hindi nangangahulugang tiwala. Ang mabait na salita ay hindi nangangahulugang ligtas. Natuto akong magbasa ng vibes. Mapansin kapag masyadong matulis ang mga tanong ng isang tao o masyadong matagal ang kanilang tingin. Sabi ng matandang kapitbahay ng lola ko, ang karunungan ay mula sa sakit. Pero ito ang pinakamagandang armadura na isusuot mo. Tama siya. Ang bawat takot ay nag-ukit ng aral sa akin. Ginawa akong mas matalas, mas alerto. Alam mo ba na ang trauma ay maaaring pisikal na magbago sa amygdala ng utak? Ang bahaging humahawak ng takot, mainit na paksa ito sa neuroscience kung paano nagiging hardwired ang survival instincts pagkatapos ng mga malapit na tawag. Ang aking amygdala ay malamang sobrang nagtatrabaho, pero napanatili akong ligtas. Mahal ko pa rin ang aking lungsod. Ang mga coffee shop at mga kalye na natatakpan ng niebe. Pero iba na ang paraan ng pag-navigate ko rito. Wala nang earbud sa evening walks. Handa ang phone ko. Hindi nakabaon sa bulsa. Nagbibiro ako na isang hakbang na lang ang layo ko mula sa pagdadala ng flashlight at whistle. Pero sa totoo, hindi malayo iyon. Ang mga kwentong ito ay hindi lang sa akin, mga babala sila para sa sino mang nakikinig. Magtiwala sa iyong instinct. Ikandado ang iyong mga pinto. At huwag hayaang lokohin ka ng charm. Maganda ang mundo, pero may mga matutulis na gilid ito. Nandito pa rin ako. Humihinga pa. Nagkukwento pa ng mga kwentong ito sa dilim. Umaasang makakatulong sila sa iba na maiwasan ang mga aninong hindi ko naiwasan. Ang bigat ng mga sandaling iyon. Bawat haplos ng panganib ay nakaupo sa aking dibdib na parang bato. Pero nandito pa rin ako. Pinagsasama-sama ang mga piraso ng kung sino ako noon at kung sino ang hinintay ko. Nasa mid-20s na ako ngayon. Nakatira sa isang maliit na bayan sa baybayin ng British Columbia, kung saan ang karagatan ay humuhuni ng tahimik na lulabay at ang mga kalye ay mas malambot kaysa sa mga lungsod na iniwan ko. Pero kahit dito, sa maalat na hangin at gabing puno ng bituin, dala-dala ko ang mga peklat na yun. Ang paghabol sa parke, ang pagkakanulo ng ice cream truck, ang nawalang oras, ang stalker sa bus, ang peking salesman, ang creep sa bangketa, ang scam sa hotel. Hindi lang ito mga kwentong sinasabi ko sa dilim. Ito ang mapa ng aking kaligtasan. Ang bawat isa ay nagturo sa akin ng matalas, ng mahalaga, tungkol sa pagtitiwala sa aking instinct at pag-navigate sa isang mundong kasing gaganda ng kasindak-sindak. Natuto akong mamuhay kasama ang mga echo. Ang therapy ay tumutulong. Pinapakalmahan ako kapag ang mga alaala ay sumiklab na parang static. Umiiwas pa rin ako sa mga ice cream truck jingles. At iniiwasan ko ang mga walang laman na parke pagkatapos ng dapit hapon. Pero hinintay ko ang mga paraan para maibalik ang gabi. Minsan naglalakad ako sa dalampasigan. Hinintay ang mga alon na lamunin ang mga paano o nakaupo sa aking balkonahe na may kape.
Pinapanood ang mga bituin na parang magbubunyag sila ng mga sikreto. Ang boses ng lola ko ay patuloy na gumagabay sa akin, ang iyong instinct, ang iyong kompas. Bata, magtiwala dito. At ito ang magtuturo sa iyo ng tamang daan. Wala na siya. Pero ang kanyang karunungan ang aking armadura. Hinintay sa bawat desisyon ko. Alam mo ba na ang instinct ay ang utak mo na nagpoproseso ng mga pattern ng mas mabilis kaysa sa iyong conscious mind? Mainit na paksa ito sa psychology kung paano ang gut feelings ay shortcut ng kaligtasan. Ang akin ay sobrang nagtatrabaho at nagpapasalamat ako rito. Hindi na ako ang batang iyon. Malapad ang mga mata at puno ng tiwala. Mas matigas ako. Mas matalas. Siguro medyo maingat, pero mas malakas din dahil dito. Nagsimula akong magbahagi ng mga kwentong ito, hindi lang para sa akin, kundi para sa sinumang naramdaman ang kiroot ng panganib at nagduda sa sarili. Kung nakikinig ka, alamin ito, ang iyong instinct ay mas malakas kaysa sa takot. Magtiwala rito. Ikandado ang mga pinto mo, tingnan ang paligid, at huwag hayaang lokohin ka ng ngiti. Nagbibiro ako sa mga kaibigan na isang close call na lang ang layo ko para maging survivalist na may bunker. Pero may katotohanan sa biro. Ang mundo ay sulit pa ring mahalin ang mga coffee shop nito, ang mga paglubog ng araw, ang mga saglit na kapayapaan, pero minamahal ko ito ngayon na bukas ang mga mata. Ang mga peklat na ito ay hindi ako binibigyang kahulugan, pero hinintay nila ako. At nandito pa rin ako, bumubulong ng mga katotohanan ito sa dilim. Umaasang magbibigay liwanag sila sa daan ng iba. Salamat sa pakikinig sa aking paglalakbay. Kung tumama sa iyo ang mga kwentong ito, mag-iwan ng komento ng iyong lungsod at oras. Gustong-gusto kong malaman kung sino ang naroon. Baka magbahagi ka ng sandali kung kailan nakatulong ang iyong instinct. At kung gusto mo, mag-like at mag-subscribe. Pero kung pakiramdam mo lang, ngayon, buksan muli ang mga ilaw, huminga ng malalim, at panatilihing malapit ang iyong kompas. Hindi pa tapos ang gabi sa atin. Ang nakakabighaning salaysay na ito ay sumusubaybay sa paglalakbay ng isang kabataang babae sa mga nakakakilabot na karanasan na humubog sa kanyang katatagan at hinasa ang kanyang instincts. Mula sa isang nakakapukaw-pusong paghabol sa parke, hinintay ng isang misteryosong sasakyan na may kumikislap na pulang laser dot, hanggang sa isang traumatikong pagkakanulo sa loob ng isang ice cream truck sa edad 12, bawat sandali ay nag-iwan ng pangmatagalang peklat. Ikinuwento niya ang paggising sa isang abalang kalsada na walang alaala ng 5 nawalang oras. Ang kanyang neon green na damit ay hindi nagalaw. Ang isang sakay sa bus ay naging nakakatakot dahil sa isang stalker na masyadong matagal ang haplos, habang ang pagbisita ng isang kahinahinalang security salesman ay nagpapahiwatig ng scam. Ang isang paghaharap sa bangketa sa isang estranghero na may Brazil FIFA shirt ay naging isang desperadong takbo pauwi. Ang isang peking talent scout ay halos nakaakit sa kanya sa isang bitag sa hotel room na napigilan lamang ng pagkilos ng kanyang pinsan. Ngayon, nasa mid-20s na, nakatira sa isang tahimik na bayan sa baybayin ng British Columbia. Inaalala niya ang mga karanasang ito bilang isang mapa ng kaligtasan. Tinutulungan ng therapy ang kanyang PTSD. Pero nananatili ang hypervigilance. Ang kanyang instinct ay isang pinagkakatiwalaang kompas. Sa paghahabi ng karunungan ng matatanda at mga pananaw sa psikolohiya, ang kwento ay nagsaliksik sa takot, tiwala, at pagbabalik ng kaligtasan sa isang mundong maganda pero mapanlinlang. Ibininahagi niya ang kanyang kwento upang bigyan ng kapangyarihan ang iba na magtiwala sa kanilang instincts. Ikandado ang kanilang mga pinto at mag-navigate sa mga anino ng buhay na bukas ang mga mata, na nagpapatunay na ang katatagan ay maaaring mamukadkad mula sa pinakamadilim na sandali.